Magandang umaga Pilipinas, ito po ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan sa AFP Change of Command Ceremonies mula dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Inaasahan po ang pagdalo ng Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, Pangulong Benigno S. Aquino III, para pangunahan ang seremonya ngayong umaga. Inihahatid po namin ito live mula dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ako po si Cathy San Gabriel. Kanina po ay namataan natin na dumating na dito sa grandstand ng AFP ng Campo Aguinaldo si Defense Secretary Volter Gasmin. Narito na rin po ang pamilya ng incoming AFP Chief of Staff na si General Emmanuel Bautista, ang kanyang asawa po na si Bernardita at ang kanyang anak na si Paulo. At isang arrival honors ang gagawin sa pagdating ng Pangulo dito maya-maya lamang, na siya namang susundan ng testimonial review para kay outgoing AFP Chief General Jesse Deliosa. Matutunghayan din ang presentation of command and honors, ang inspection of troops, ang honors to the nation at ang awarding. Sa change of command ceremonies, inaasahan ang pagbasa at paglagda ng relinquishment order mula kay outgoing AFP Chief Jesse Deliosa. Maririnig din natin ang kanyang final speech bago tuluyang bumaba sa pwesto. Kasunod nito ang pagbaba ng kanyang personal flag na siyang ginawa rin sa change of command ceremonies ng iba pang AFP major services tulad ng Army, Navy at ng Air Force. Pagkatapos nito ay matutunghayan naman natin ang paglagda ni incoming Chief of Staff General Emmanuel Bautista ng kanyang assumption order. Ang bahaging ito ng programa ay susundan naman ng handover of command symbol, kung saan isang saber o sable ang iaabot ni Pangulong Aquino kay incoming Chief of Staff General Emmanuel Bautista. Sa pagbaba ng personal na bandila ni outgoing AFP Chief Jesse Deliosa, isang panibagong flag naman ang itataas para kay incoming AFP Chief Emmanuel Bautista bilang tanda ng pagpapalit ng puno ng hukbong sandatahan. Maya-maya lamang din ay maririnig natin ang acceptance speech mula kay General Bautista. Isa rin sa mga highlights ng okasyong ito ay ang pag-aabot ng command plaque at plaque of honorable service para kay outgoing AFP Chief Jesse Deliosa. Ang kanyang may bahay, si Mrs. Rose Deliosa, ay makatatanggap din ng plaque of appreciation. Bago maitakda bilang AFP Chief of Staff si Lieutenant General Emmanuel Bautista, ang 54 na Commanding General ng Philippine Army noong ika-11 ng Nobyembre taong 2011 at siya rin ang magiging ika-44 na AFP Chief of Staff. Nang mahawakan ng Philippine Army, pinangunahan ni General Bautista ang pagpapatupad sa Internal Peace and Security Plan Bayanihan o IPSP Bayanihan, kung saan naglunsad siya ng mga programa para mapanatili ang kapayapaan sa bawat unit ng Philippine Army. Bahagi nito ang organizational transformation ng Army, kung saan tinugunan niya ang pansin kahit pa ang mga pinakakomplikadong problema ng kanyang mga kasamahan, pati na rin ang pagpapatibay ng kanilang kakayahan at lakas ng loob para mapabuti ang kanilang pagseserbisyo sa bayan. Higit sa lahat, pinagbuti rin ni General Bautista ang operational capabilities ng mga frontline units para mapatupad ang punong misyon ng Philippine Army. Sinigurado rin ni General Bautista ang pagbibigay ng responsive training programs sa kanyang Army personnel and units. Ang training programs na ito ay pinalakas ng mga aktibidades na naglalayong paigtingin ang pagpapahalaga ng hukbong sandatahan sa human rights, international humanitarian law at sa rule of law. Ilan sa mga pagsasanay na pinagdaanan ng Army ay ang 10 mission planning, 10 stakeholders engagement at 10 bayanihan team activities training. Samantala, hindi rin naman pinabayaan ni General Bautista ang kapakanan ng kanyang mga kasamahan. Sa kanyang pamamahala, nagtatag siya ng 10 Forward Support Medical Division at 76 na medical platoons sa lahat ng Infantry Division ng Philippine Army. Sa pamamagitan ng Capability Upgrade Program, nakatanggap din ng Army ng mga karagdagang military equipment. Ilan dito ay ang mga baril, helmets, vests, trucks, ambulances, night fighting system equipment at tractor dozers. At higit sa lahat, ipinatayo po ni General Bautista ang 650 na on-base housing projects para sa kanyang mga kasamahan. Si General Bautista ay nagtapos bilang top
out of 161 graduates ng Philippine Military Academy Class of 1981. Nakatanggap din siya ng mga parangal tulad ng General Philippine Army Award, Juice Mag Saber Award at Distinguished Cadet Award bilang Starman. Nakamit din niya ang kursong Joint and Tactics Course sa Joint Forces Staff College sa Virginia, USA. Nakapag-aral din siya ng Grade 2 Staff and Tactics course sa New Zealand. Gayon din naman sa Symposiums on East Asian Security at sa Sector Development at the Asia Pacific Center for Security Studies na parehong matatagpuan sa Honolulu, Hawaii. Samantala, nakamit din ni General Bautista ang kanyang master's degree sa Business Administration sa University of the Philippines, Diliman. Samantala, mga kaibigan, kasama po natin ngayon si Colonel Arnulfo Burgos Jr., ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, sir. Good morning, Kathy, at magandang umaga sa ating mga televiewers. It's a lovely day, very fitting sa ating seremonya ngayong umaga. Oo nga, sir. Aside from the change of command, ito rin ay isang testimonial review para kay outgoing AFP Chief of Staff General Jesse De Leosa. Ano po ba yung mga naging kanyang achievements sa ilalim ng kanyang panunungkulan? Alam mo, nung pag-assume ni General De Leosa, that was December, and yung internal peace and security ng Bayanihan is on the second year, and nag-pick up ng pace ang IPSP, and with that, sa kanyang pamumuno ay nakita natin yung 63 ASG personalities put to justice, at meron tayong 46 barangays cleared from the NPA influence, at magugunita natin sa time ng tenure niya ay napirmahan yung AFP modernization plan, yung program natin ng extension for 5 years. And at the same time, nakita natin yung landmark ng pagkakapirma ng Framework Peace Agreement. And we have a fair share of contribution to contributing para dito sa nangyaring mga insidenteng ito, significant events in our history. That's why on 2012, wala tayong nakita hostilities that erupted between the MILF and Armed Forces of the Philippines. Sir, isa rin sa mga naging hamon under the leadership of General De Leosa, itong mga sakuna na nangyari sa bansa, yung mga sunod-sunod na pagbagyo at pagbaha. Sa inyong assessment po, how has it been handled by the Armed Forces of the Philippines? That's right, Kathy. No? December 12, when he assumed command of the top post of the Armed Forces of the Philippines, 4 days after, naganap yung Sendong. And itong December lang na nakaraan, nagbigay na meron namang test para sa atin itong naganap naman ng Typhoon Pablo. That was December 5, I think. And dito natin napakita yung ating mga sundalo na agad, particularly yung ating nasa Eastern Mindanao Command. Ngayon nga, Kathy, gusto kong batiin sila ngayon that meron pa tayong mga sundalo, particularly under the Eastern Mindanao Command, na kasalukuyan nasa relief and rehabilitation efforts at tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya nga kung tinitingnan mo, Kathy, itong ating seremonya ngayon is very simple. It's a 50% reduction of the manpower compared in the AFP day na ginagawaan natin and all the previous mga change of command ceremony. We don't have any flyby, wala tayong capability demonstration. Yung ating mga Philippine Military Academy cadets and the Officer Candidate School cadets are not present. At ang minabuti ng ating Chief of Staff, to make this simple, at the same time hindi maapektuhan yung mga prioridad ng ating mga sundalo na better na nagsaserve doon sa ibang mga lugar na kinakailangan ng ating mga serbisyo. Sir, ito pong sinabi nyo na pag-tone down ng seremonya ngayon. Does this say a lot about the leadership style also of the incoming AFP Chief of Staff? That's right, very simple and very straightforward. Sabi ko nga sa kanya is that kung ano yung nasa loobin niya, lagi niya masasabi yan. In fact, whenever he's in front of the camera, pagka ini-interview ng media, kung ano yung nasa loobin niya, sinasabi niya talaga. At isang magandang contribution ng ating Chief of Staff is yung AFP Medical Center. Sinabi niya no longer that the soldiers will be paying for their own medicine. So, aside from that, yung mga facilities namin sa AFP Medical Center ay talagang in-upgrade na natin. Particularly, may mga air conditioning units tayong mga
in-acquire, mga television sets, yung mga ward natin, makikita natin. You can go to AFP Medical Center, nandyan si Brigadier General Santa Ana, and open naman ang AFP Medical Center, pakikita sa inyo kung ano yung mga improvement natin doon. And basically, yung medical treatment na sinasagawa ng ating mga magigiting na doktor ay talaga namang matuturing natin na world class. Colonel Burgos, ano naman po ang things that we can look forward to with under the leadership of the new Chief of Staff, General Bautista? The designation of General Bautista comes very timely in the sense that we are now in the crucial period of the implementation of IPSP Bayanihan. He was then the Deputy Chief of Staff for Operations J3 when this IPSP Bayanihan was crafted mid of 20. And for the first time, we involved other stakeholders in crafting this, in formulating this plan. That's for the very first time. That's why sabi nga namin, this calls for a whole-of-nation, people-centered approach. We might as well involve all the stakeholders, even from the religious sector, from the progressive groups, nandyan kasama natin from the academe. And then also in its implementation, in January, yung IPSP Bayanihan, which is our blueprint for in winning the peace for the nation, ay inopen natin to. It's a declassified document. It's not a secret document. It's open to the public. In fact, you can read that through our website. At makikita natin doon kasi this is a plan of the not only of the Armed Forces of the Philippines, but this is the plan of the Filipino nation as well. Kaya lahat visible, kailangan makikita lahat ng mga kababayan natin. What is that IPSP Bayanihan? Oo nga po, maaring ang tanong sa ng ating mga kababayan, ano nga ba ito? Ito nga, sabi nyo nga ito ay blueprint, pero ano po ba yung makakamit natin with the implementation of this plan? This is a 6-year plan, kalahati pa lang po tayo. What can we expect to achieve out of the IPSP Bayanihan? The IPSP Bayanihan is our blueprint in winning the peace for our country. And this is a 6-year medium-term plan ng Armed Forces of the Philippines. At yung sinasabi kong the crucial period, which is the 3rd year, it's because kung titingnan natin, mababasa ng mga kababayan natin yan, that on the 4th year, we will be starting to transition sa territorial defense ang AFP. So that means the internal security operations will be handled by concerned agencies and mga local chief executives natin. So makikita natin doon that 3rd year is very crucial. And this IPSP Bayanihan, sabi ko nga, it's a paradigm shift. We involved all the stakeholders in formulating this plan, and this is no longer secret because mababasa ng ating mga kababayan so that our mga kababayan natin will be able to read and understand ano yung mga roles nila, because we have accepted that so the solution to the internal security problem that we have is not only that we can apply the military solution, but it's a whole of nation approach. That's why dito sa IPSP Bayanihan, yung adherence to the and the protection and promotion of human rights, yun yung ina-advocate natin dito. Sir, I guess this is very timely also, Colonel Burgos, with the signing of the Bangsamoro Framework Agreement. That's right. And malaki ang gagampanan ng ating mga kababayan, ang ating Armed Forces of the Philippines. Kasi in all the peace building and peace initiatives of the government, naandyan lagi ang Armed Forces of the Philippines to support it. Dahil alam naman natin that during pag may nag-erupt na violence, ang first responders are our soldiers. Kaya kami rin yung nagiging first casualties ng mga at nagkakaroon ng injuries pagka may mga violent activities. That's why kaya nga suporta kami sa mga peace initiatives at dahan-dahanan tayong shift sa territorial defense para mabantayan natin yung ating mga abundant natural resources that we have and yung mga marine resources also natin. Sir, territorial defense, alam po natin na kasalukuyan meron pa pong usapin dito sa ilan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ano po ba ang aksyon ng hukbong sandatahan regarding this matter? Okay, alam mo Kathy, very timely rin yung ng modernization program natin, and this will enable us to acquire that minimum credible defense posture that we have na kina-achieve natin, and then pagka sinakatuparan within the next 5 years ay lalo magagampanan ng Armed Forces of the Philippines ang kanyang mandato. Ang constitutional mandate is to protect the people in the state and maintain, uphold the integrity of our national territory. Nakikita po natin mga kaibigan ang pagdating ng Presidential Convoy, Pangulong Benigno S. Aquino III. Siya po ang
mamumuno dito sa mga seremonya na gaganapin ngayong umaga dito sa grandstand ng Campo Aguinaldo. Ito nga po, napapanood nyo live ang aming special coverage ng AFP Change of Command and Testimonial Review. Siguro sir, as a last question, Colonel Burgos, ano po ang reaksyon ng AFP dito sa pagka-appoint ng inyong bagong Chief of Staff? We are very optimistic that the incoming Chief of Staff would be able to continue yung current programs, initiatives, and reforms of yung mga predecessors na. Maraming salamat po, Colonel Burgos, ang Armed Forces of the Philippines. We now turn you over to the program.